Etong matindi. Talagang hindi nawawala sa balitaan itong mga Duterte. Lalo na si Vice President Sara. Nakakasawa na ibalita pero sa totoo lang, sa kanya ho nanggagaling ang mga balitang kailangan pag-usapan at ipaliwanag sa bayan. Kasi ngayon po, ang kanyang sinasabi, si First Lady Lisa Araneta Marcos, asawa ni Pangulong Marcos, ay pinagbibintangan niya na may nangyari at may kinalaman daw sa nangyari sa Amerika. Ito, pakinggan po ninyo ito. Meron na naman siyang sinasabi rito at bahala na po kayo kung kayo maniniwala sa panibagong akusasyon nitong si Sara. Pakinggan po ninyo. Ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At kung makikita ninyo doon, sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos. Doon sa loob ng kwarto, si First Lady Lisa Marcos, at nandoon sa police report, cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Ayan o. So ayan o, dinudugtong na naman yung pagkakahuli kay sa kanyang ama. Anyway, yun po yung mabigat na akusasyon. Dinidiin po ni Vice President Sara Duterte, abogada yan ha. Abogada, huwag natin kalimutan. Kasi napakahalaga ng abogada, dapat alam ang mga sinasabi at dapat may mga basihan na sinasabi. Si Lisa Araneta Marcos daw ay may kinalaman doon sa krimeng na nangyari dyan sa Amerika. Yung controversial na pinag-uusapan nila before. Napilit nilang dinadamay ang First Lady. Pinapalabas ka nila, nakulong sa Amerika. Samantalang matagal lang nandito sa Pilipinas. Si First Lady Araneta Marcos. So hindi totoong nakulong sa Amerika. Pero ngayon, sinasabi ni Sara ay meron daw kinalaman. Maniniwala ba kayo? Kapani-paniwala ba yan? O ito'y bago na naman nung pagsisimula ng batikos or paratang nitong si Sara Duterte? Kasi kung totoo, ito, ang tagal ko po kasing police reporter at NBI reporter at naging court reporter po ako. Ang pag-iimbestiga, pagpapatunay, ebidensya, testigo, at pagpapailang kaso, hindi po biro yan. Yung paratang dapat may kaakibat na dokumento. At kahit na may paratang at may dokumento, kung hindi naman kapanipaniwala, wala rin nangyayari. Pero yung sinasabi niyang kasali, kasama, si First Lady, mabigat pong akusasyon. Okay? Common sense. Kung si First Lady ay kasama dyan sa nangyaring yan, na di umano na walang buhay dun sa Amerika sa kaya hotel, dapat yan ay inimbestigahan or dapat yan ay ikinulong. Kasi sa Amerika, ganun. Wala namang personalidad doon. Kahit na sino, pag mayroong ebidensya sila, kahit suspect pa lang, kinukulong doon. Di ba? Wala ho, kahit malalaking tao doon. Ano man ang maaaring paglabag sa batas, kaagad-agad ay kanilang kinukulong at pinapanagot. Kahit under investigation pa lang, kulong na sa Amerika ang lumalabag sa batas. O bakit si First Lady, kung sinasabi niyong may kinalaman, bakit nakauwi rito? Bakit nandito sa Pilipinas? Ayun po yun. So again, simula ito. Ang lalabas dito yung matinding paratang ni Sara Duterte, Vice President, abogada. Laban din sa abogada. Kasi si First Lady, Lisa Araneta Marcos, abogada. So mahilig si Sara na kalabanin yung mga abogada, katulad ni Claire Castro, abogada yan, na nagsasalita in behalf of the President. Diba? Ngayon, abogada rin, First Lady ang kinakalaban niya. So, iniisa-isa na ni Sara Duterte. President Marcos, First Lady, at Attorney Castro bilang Communication Undersecretary ng Office of the President. Ayan na po yung nangyayari ngayon. So, ano ito sa tingin po ninyo? May mga basihan ba ito? O parte lang ho talaga ng kanilang malawakang galaw ng kawalan ng respeto, paggalang sa First Family at sa Marcos administration? Isa lang po ang tingin ko diyan sa ginawa na yan ni BP Sara. Kasi alam nyo, napansin ko nung mga nakaraang panahon, ganyan na si BP Sara, di ba? So ito, tingin ko, ito po ay trap. Political trap. Ewan ko kung tama yung pwede ba nating tawaging political trap itong bagay na ito na ginagawa ni Sara Duterte at ng mga
pro Duterte, ng mga alipores niya. Ito ay yung tinatawag ko na political trap. Alam niyo po kung bakit? Kasi ito pong style nila na ito matagal na. Ngayon si BP Sara na ang dumadali. Si BP Sara na ang nagbibigay po ng mga ganitong pahayag, di ba? Yung mga pahayag na medyo hindi po na talaga maganda, talagang bastusan na talaga. So tingin ko kaya niya tinatarantado si First Lady ay dahil po para kung sakali na idemanda siya ni First Lady, kasi si PBBM hindi naman magdedemanda yan eh. So ang babanatan nila si First Lady kung sakali po na ganyan ang ginagawa nitong mga pro Duterte at ni Sara Duterte. Tingin ko pinipikon nila si First Lady para kung sakali magdemanda ito, di biktima na naman sila. Di kawawang kawawa na naman si BP Sara. Diba? Yan ang nakikita natin kanilang ginagawa o kanilang kanilang style eh. Diba? Papaawa effect na naman yan. Sasabihin nyo, kita nyo, dinimanda ako, diba? Panggigipit na naman, pamumulitika na naman. Kaya po, yan yung nakikita ko na dahilan kung bakit kanila talagang pipikunin, gagalitin ang mga nasa administrasyon para po wala nang kahirap-hirap na kumbaga magiging biktima sila at mahuhulog po sa kanilang trap patibong ang administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung kanyang pagsasabi na si First Lady ay may kinalaman sa pagkamatay ng isang tycoon, magnate o kung ano man tawag yun, yung may-ari ng Rustan, napakayaman daw. Yan po ay pagbabato ng napaka-libelous na paratang kay First Lady. So kung si First Lady po papatulan ito at mahuhulog siya sa trap, magagamit ito ni Sara Duterte at ng kanilang mga kandidato para sabihin na sila ang iboto dahil sila'y kinakawawa. Iboto ang buong PDP laban para hindi kawawain si First Lady. Diba? So, para hindi kawawain si BP Sara. Kasi yun ang palalabasin naman nila. Yun naman lagi ang pinapalabas nila, diba? Kinakawawa si BP Sara, kinakawawa si Digong, kinakawawa ang mga senatoriables. Wala namang nangkakawawa sa kanila at wala namang kumbaga, yun namang mga nangyayari sa kanila, hindi naman yun panggigipit, hindi naman yun na pang-aaway, hindi naman yun na pamumulitika, hindi. Yun ay malinaw na kaya po nangyayari ang mga bagay-bagay na yan sa pamilya Duterte ay dahil po sa kanilang sariling kagagawan. Yung impeachment trial ba, kagagawan ba ni PBBM yan? Hindi naman. Kagagawan ba ni First Lady yan? Hindi naman. Ano pa malay ni PBBM kay Jay Camote? Kay Yoyoy Villamin at kay Mary Grace Piatos, kay Juan Miguel Uwishi, kaya Suka Asim. Ano bang kinalaman nila diyan? Wala. 'Di ba? Ano ba ang kinalaman ng ating First Lady sa nangyaring bugawan doon sa Davao City? Wala naman si First Lady doon, wala naman si PBBM doon. 'Di ba? Ano ba nangyari kay Digong? Kasalanan ba ni PBBM 'yan? Sino ba gumawa ng EJK? Sino ba nag-utos na manggurgur? Sino ba ang nagsabing obligahin na lang yung mga suspect na manglaban? Diba? Sino pa nagsasabi niyan? Si PBBM ba? Diba? Si Digong. So, hindi po kasalanan ng ating Pangulong Bongbong Marcos o ng ating First Lady ang nangyayari sa pamilya Duterte ngayon. Wala po silang kinalaman dyan. Kaya nga, diba, talagang kung ikaw ay matinong Pilipino, maayos ang tulog mo, maayos ang kain mo, marirealize mo sino ba talaga ang namumulitika, si Sara ba o si PBBM?
maliwanag na maliwanag si Sara ang namumulitika. Dahil lahat na lang ng nangyayari sa kanilang pamilya ay kanilang ibinibintang ang mga pangyayari na ito dahil kay PBBM o kagagawa ni First Lady. Diba? Kaya ito po yung dapat na hindi mangyari, 'di ba? Sana wag na lang patulan ni First Lady. Demanda niya na lang after ewan ko kasi may prescription ng libel 1 year idemanda niya na lang sana pagbaba ni PBBM sa pwesto, kaya lang tapos na yung prescription, 'di ba? So sana 'di ba mayroong mga way para pero kung idedemanda man ni First Lady yan, deserve niya yan. Deserve ni Sarang mademanda kasi yun talaga yun 'di ba? Yun talaga ang pwedeng mangyari dahil libelous po ang mga pakanana ito ni Sara at yun yung trap, political trap po talaga ito. Kaya kayo, na mamamayang Pilipino, tayo ang gobyerno, alam mo na at alam na ninyo dapat kung ano ang dapat gawin. Lalo na dito sa paparating na eleksyon. Kailangan pa bang suportahan ang mga taga-suporta ng mga grupong posibleng naninira lang o posibleng hindi makamove on under administration ni Pangulong Marcos? Patuloy pa rin po. Vice President ng bansa, siya na po yung nangunguna ngayon na bumabatikos sa First Family. Mula nang makulong si Duterte, ang kanyang ama, si Sara na ang nag-take over bilang oposisyon ng kanilang grupo na oposisyon sa gobyerno sa issue ng kung ano-anong mga bagay-bagay. Pero hindi sila ang legitimate opposition. Dahil ang legitimate opposition, political opposition under COMELEC ay ang Liberal Party pa rin. Pero hindi naman ho sila ganon. Pero itong grupo ng mga Duterte, iba na ho talaga. So, kayo na po ang bahala. Pinaparating ko lang po sa inyo. Nagsimula na si Sara na batikusin at pagbintangan, paratangan ang unang ginang Marcos. So, lalong lumala ang sitwasyon. Siyempre, hindi yan papayagan at hindi naman yan ibabaliwala ni Pangulong Marcos. Definitely, sasagot dyan ang Pangulo through Secretary, Undersecretary Castro. Abangan nyo sa susunod na mga ilang oras. Sasagot si Castro dyan dahil siya yung Palace Press Officer, Communication, Undersecretary, Presidential Communication Office. So, sasagot dyan. At may magtatanong dyan. Pero huwag nating kalimutan, si First Lady po ay hindi taga-gobyerno. Ang First Lady po ay tumutulong lang sa Pangulo. Wala po yung posisyong sa pamahalaan. Yung pagiging First Lady ay talagang trabaho lang yan tumulong sa Pangulo. Pero ayan, idinamay na. Pinagbintangan pa sa krimen na di umano'y may kinalaman. Ang lupit. Kung yung Estados Unidos, wala namang ginawang aksyon para ikulong ang First Lady. At katunayan, pinayagang makabalik ng bansa. Ibig sabihin, walang problema. Pero ngayon po ay yan ang bintang ng pangalawang Pangulo, Abogada Sara Duterte. So, marami ho issue. Sabi ko sa inyo, kaya nga po itong aking mga channel, salamat po sa inyong pagsuporta at pagtangkilik dito sa maraming mga issue ating topic kasi ho talagang kaya nga 2 channel ito sa dami ng balita. Hindi pwedeng sa isang channel lang. Kahit busy ako sa aking trabaho sa maraming trabaho natin, especially sa television at sa radyo. At iba pa, binibigay ko ho talaga ang panahon dito dahil dito po ay nasusunod at nagagawa ko kung anong dapat kong sabihin at gawin para sa kaalaman ninyo ng aking mga followers, subscribers at viewers sa lahat ng lugar sa buong mundo. Dito sa aking mga channel, especially itong Mike Abe Opinions at itong channel na ito, MA Pinoy TV. So ayan na, Sara Duterte laban kay First Lady Araneta Marcos. Mabigat na akusasyon, mabigat na paratang, abangan kung saan aabot ito. Actually, hindi lang po pambabatikos ang ginagawa ni Sara, pati fake news. Pinapatulan niya na, di ba? Dahil fake news yan tama naman si Sir Mike Abe. Talagang hindi po makakauwi ng Pilipinas itong si First Lady kung totoo po yung paratang niya.
paratang ni Sara kung totoo yan. Naku, hindi na makakauwi dito yan si First Lady. Diba napansin nyo ba? Napakarami pong nagbablog niyan sa Amerika. Actually, yung mga taga-ibang bansa na mga vlogger ni Digong o mga sumasakay sa issue at mga defender ni Duterte, yan po ang topic nila. Mayroong babae sa Amerika, mayroong lalaki doon sa Japan, nagbablog. Talagang nakakulong daw si First Lady. Kahit na nakita na natin yung post ni First Lady na siya ay nakauwi na ng bansa, umattend sa mga event. Ang daming event na inatenan ni First Lady. Laging sinasabi, AI daw yun, edited daw yun, hindi daw si First Lady yun. Yun daw ay matagal na nangyari, 2023 pa daw, 2024 pa daw. Ang dami pong nag-fake news niyan. Tapos ngayon, kita nyo si BP Sara na ang nagsasalita po ng fake news. So, yung vice presidente natin mismo ang fake news peddler. Di ba? Alam nyo, kawawa ang ating bayan kapag po yan ang naging presidente sa mga susunod na panahon. Kaya po, ngayon pa lang, umpisahan na ng ating mga kababayan, ng mga Pilipino, ang pagbabago. Huwag nyo nang iboto si Sara Duterte pag ito'y kumandidatong muli. At ngayon pong 2025 election, alam nyo na ang dapat isiro natin yung PDP laban na yan at yung mga pro Duterte na yan, na mga kahit mga independent. Di ba yung Duterte, si Willie Revillame, etong si baka mamaya etong si Camille Villar ay tumanaw ng utang na loob kay Sara. Di ba? Etong sila Francis Tolentino malapit kay kay Robin Padilla pala, di ba? Etong si Amy Marcos, syempre talagang hindi dapat manalo. Kaya alam niyo po, umpisahan na natin ngayon yung kung talagang gusto natin ng pagbabago. Wag na natin iboto yung mga yan ngayong 2025 kasi magiging kakampi lang ni Sara yan at hindi masisipa sa pagka vice presidente itong walang kwentang fake news peddler na vice presidente natin na si Sara Duterte, di ba? Fake news peddler na yun di ba? Dapat yan ang kasuhan, dapat yan ang ipatawag sa Tricom kasi puro pagpe-fake news ang ginagawa, hindi na po makatao yung ginagawa nito dahil yung fake news po niya na ginagawa wala po talagang kakwenta-kwenta, talagang magugulat ka yan lumalabas sa bibig ng isang vice presidente. Kaya hindi na ako magtaka kung si Attorney Claire Castro, di ba, magsalita din ng kumbaga yung nararapat na sagot dito kay Sara Duterte. So sana kung ano man ang maging desisyon ng ating First Lady, syempre suportahan natin yan. Pero ako na nagsasabi sa inyo, this is a political trap para po etong si Sara Duterte ay magmukhang kawawa sa paningin na naman ng mga DDEBs, sa mga DDLs para makakuha ng simpatya sa mga kababayan natin, di ba? Lalo ngayong panahon ng eleksyon. Di demanda na lang ni First Lady after election. Pwede naman yan, after election na lang, di ba? So, lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Thank you kay Sir Mike Abe sa kanyang napakagandang video, information, at swak na opinion. Talagang Sir Mike Abe yan. Batikang journalist, batikang komentarista, batikang tagapagbalita. Walang fake news kay Mike Abe. Kaya po ako'y nakasuporta sa kanya. So, lamang po, ingat po kayo. Maraming salamat. Sana po pala sa darating po na eleksyon, huwag nyo pong kakalimutan na Mike Abe. Pwede si Sir Mike Abe baka sa 2028 pakandidatuhin nating senador. Magaling ang ating kaibigan na yan. Idol natin yan. Benher Abalos po pala. Benher Abalos number 1 po sa balota. Wag po ninyong kakaligtaan na iboto dahil yan po ang isa sa mga magiging kasangga natin sa katotohanan, sa pagtatanggol sa bayan at sa peace and order at sa kaayusan ng lahat ng sangay ng gobyerno, sa lahat ng
mamamayan at ang pinaka-importante, yung pong kanyang mga plataforma para sa pabahay at para po sa sa pagbabawas ng presyo ng ating binabayarang kuryente. Napakalaking tulong po niyan sa ating mga nanay, di ba? Marami-rami ang masisave ng ating mga nanay sa plano na yan ni Benhur Abalos. So sana po wag niyo pong kalimutan, Benhur Abalos, number 1 sa balota. Hindi niyo na kailangan lumayo, hindi niyo na kailangan hanapin. Napakadali lang kapag binigay po sa inyo yung balota. Tignan niyo, number 1 senator, Benhur Abalos yan. So lamang po, Momo Chup Chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first, salamat po. Tatrabaho muna ako ha, driver muna ako.